hayaan mo, lagi mo sundin, pakinggan ang utos at salita ni Yahweh. Okay? Kasi, kailangan natin maging matatag ang ating mga puso't isipan. We must strengthen our spiritual life. Hindi ba? Huwag tayo kapatid ko kay Kristo na ang tawag agad-agad. Kaya napapasubo ka eh. Di ba? Agad-agad. Huwag ganun. Mag-pray ka muna. Amen. Di ba? Hayaan mo, kapatid, ilagay mo sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay ng iyong nalilisipan. Di ba? Kaya marami sa atin ngayon pinaghina ng loob na naglilingkod kay Yahweh Shaddai. Ayan, natatakot sa mga bagay na kanyang kinakaharap sa buhay kung saan isinusuong tayo ni Yahweh Shaddai. Natatakot tayo. Hindi ba? Natatakot tayo muna sa init, baka mangitim ka. Kaya hindi ka na pupunta ng gawain ng Panginoon. Di ba? Marami kang mga bagay na mas pinapahalagahan mo sa sarili mo kaysa sa mga bagay na magagandang pamumuhay mula sa Diyos. Kapatid, kung gusto maranasan ang magandang buhay mula sa Diyos, every Sunday, pumarito ka sa gawain ng Diyos. Di ba? Every Sunday yan. Kaya kapag nandito ka sa gawain ng Diyos, hindi ka kapatid panghihinaan ng loob. Maraming mga naglilingkod ngayon. Nako, kung sino pa yung naglilingkod, pinanghihinaan ng loob. Di ba? Kung sino pa yung matagal sa gawain ng Panginoon, yung pa ang hindi kumikilos para sa gawain ng Panginoon. Marami ng stagnan. Marami ng frustration sa kanyang buhay. Bakit kaya, kapatid ko kay Kristo? Marami na naglilingkod pero pagod na pagod. Sa kagaling, prayer meeting, bakit ganyan mukha mo? Dahil kasi problema ang pinag-uusapan. Dahil kasi ganyan. Nawawa ka ng gana. Hindi ba kapatid ko kay Kristo? Ano ba nangyayari sa iyong pag-iilingkod? Hindi na yata nakakabigat pa yata sa buhay mo. Hindi ba? Kasi kapatid ko kay Kristo, marami mga tao hindi pinapahalagahan ang pananampalataya. Patatagin mo ang pananampalataya. Tumatatag yan kapag tayo dumaraan sa iba't ibang hardship ng ating buhay. Huwag kang malulungkot, kapatid. Huwag kang malulumbay kung wala kang pera. Tumawag ka ng malakas. At sumigaw ka doon sa loob ng kusina. Mayaman ako. I'm rich. Isigaw niya sa pandinig ng amo mo, I'm rich. Hindi ba? Sabi niya sa amo mo, para dagdagan yung sahod mo. Amen ba? Gusto niyo ba madagdagan ang sahod mo? Ayan. Maraming taong gusto madagdagan ng sahod. Kaya kinakailangan ayusin mo muna ang pamumuhay. Hindi ba? Sapagkat ang mga bagay na yan ay hindi mahirap sa ating Panginoon. Kaya ang dapat gawin, stay away from past the will ruins God's plan for your life. Layuan natin, kapatid, yung mga bagay na kakasira sa mga plano ng Diyos. Hindi ba? Kung ano ba kasira sa mga plano ng Diyos, layuan mo. Ano yan? Bisyo. Yan. Huwag ka pupunta sa kasino, ha? Baka makita tayo. Baka makita tayo ron. Hindi nagawa ni brother ron doon. Nag-80 lang naman kami. Nag-80 lang naman. Nagpupunta kayo sa makasama ko rito. Nung mula, kinabahan ako. Teka muna, bakit kaya kami pumasok dito? Ano na gawin kaya nila? Nakikiramdam mo na ako. Tapos may pinuntas na sa gilid. Yan. Yan. Bakit may balik yan? Hindi may balik yan. Ikuha ka lang. Saan mo? Isa. Dalawa. Nakatatlo ka. Kaya lang pinatay. Sabi ko, para nakapag-lentik ka lang, pasok ka muna na kasino. Nagagaling ito mga ito. Siguro naking Ilocano ito mga ito. Kaya marunusay. Kaya sabi niya, mamaya,
ikakain naman tayo. Ay, salamat, kakakainin din ako. Sabi ko, sige, sige, kain tayo. Kain kami, ha? Aba, talaga na, busog ako. Bakit? May mga 3 days. 3 days. Ano ba yan? Kuha ka lang. Papunta kami to sa putol na simbahan. 3 days naman. Hindi ko okay dito, ha. Ano, uwi na tayo. Pababa naman, 3 days ulit. Busog nga naman. So, ang binili lang namin, tubig lang. Buong maghapon, walang gastos. Matatalino talaga yung mga anak ni Yahweh Sinai. Hindi ba kapatid? Kaya, yan ang isang bagay kapatid ko kay Kristo na dapat natin i-enjoy sa buhay. Na tayo mismo na kahit may problema, kaya natin umiti. Hindi ba? Bakit na magmumukmuk? Ha? Bakit na magmumukmuk? Kay ganda-ganda mo. Hindi ba? Bakit kasi simangot dahil sa problema niyan? Anak ka ng Diyos. Ang anak ni Yahweh Shaddai, hindi nababahala sa buhay. Kaya, kaya dapat natin pakinggan ang mga salita ng Diyos na bibigay sa atin ng maayos sa pamumuhay. Kapag maayos ang pamumuhay mo, maraming magtataka sa iyo. Amen. Aba, anong nangyari sa iyo? Bakit ang buhay mo maayos? Aba, ano nangyari sa iyo na dati-dati ikaw ang nangungutang pero ngayon ikaw na nagpapautang? Ano nangyari sa iyo? Tumama ka ba ng loto? Di ba? Aba, ano nangyari sa iyo? Dati-dati naman ikaw lang nililibre pero ngayon ikaw na ang nanglilibre. Hindi ba? Kasi nga, naaayos ang pamumuhay eh. Paano naayos ang pamumuhay? Sa pakikinig. Kaya kung saan sa nagpupunta, at gumagasos ka pa, at maluloko ka pa sa kanto-kanto na yan, dito ka na kay Yahweh sa buhay. At nag-ake ka pa, upang sila'y magpasalamat sa kabutihan. Salamat kapatid, pinalaw mo ako. Hindi ba kapatid, lahat ng buhay natin ay may layunin. Hindi ba? Na dapat natin pahalagahan ang ating buhay ngayon na kay Yahweh Shaddai. Dapat maging matibay ang ating puso, maging positibo ang ating puso sa mga bagay ng ating kinakalap sa buhay. Amen? Amen. Ang puso natin, isipan natin ay dapat nating pahalagahan sa pamamagitan ng mga salita ni Yahweh Shaddai. Amen ba? Amen. Ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, mukhang pinanghinaan ka na yata. Hindi ba? Ano sagot? Ano sagot? Sabi niyo mo nga. Sabihin niyo nga, bakit? Ha? Sabihin niyo, bakit? Ano kung bakit? Pinanghinaan tayo, hindi ba? Maraming tao, lumabas sa kanyang bahay maayos. Pagbalik ng bahay, malungkot. Kasi yung mga tao na kasama niya, malungkutin din. Kaya pumili ka ng mga kasama mo. Baka madami ka pa. Amen ba? Sabi mo sa katabi, huwag kang panghinaan ng loob. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bakit? Dahil answered prayer na tayo. May kahilingan ba kayo? Marami po. Aba, marami daw. Ha? Ayan. Ngayon kapatid ko kay Kristo, trusting God design of your life. Magtiwala ka sa plano ng Diyos. Anong uring buhay ang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak? Diba? Una, God design for our lives include discipline to conquer laziness and cultivate discipline. Hindi ba? Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 5 and 6,
Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapalakas loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Amen. Ngayon, kapatid, ang isang bagay na dapat nating may maganda mangyari sa ating buhay, dapat ang disenyo ng buhay natin magkaroon ng disiplin. Matuto. Alam mo isang tang disiplinado, natututo yan. Amen. Di ba? Kapag natututo ka sa buhay mo, hindi ka kikikilos at gagawa ng isang bagay na alam mong mapapasama ka. Yes, Lord. Hindi ba? Huwag ka kapatid mananga sa mga panandaliang bagay. Panandaliang saya. Panandaliang sarap. Lahat yan ay nakakasira ng iyong magandang pamumuhay. Amen. Tayo kapatid ay naparito sa ibang bansa sapagkat ang hangad natin magkaroon ng pagbabago ang takbo ng ating pamumuhay sa pamilya. Diba? Hindi magkakaroon ng mainam na pamumuhay at magandang pamumuhay para sa ating pamilya kung hindi tayo disiplinado. Kailangan matuto tayo sumunod sa anumang batas upang tayo kapatid ay hindi madisgrasya. Uuwi kang siksik, liglig at umakapaw. Diba? Huwag mo hayaan kapatid ko kay Kristo na hindi mo ma-achieve ang mga magagandang pangarap mo sa buhay. Pero ngayon pa lang, panghawakan mo na. Sapagkat kung panghawakan mo ang mga bagay ng salitang iyong narinig at ikaw ay marunong magpakumbaba at ikaw ay magiging masunurin at handa mong ibigay ang iyong buhay kay Yahweh El Shaddai, makikita mo na lang siksik, biglig at umaapaw ng pagpapalay dumarating sa iyong buhay. Diba? Na nagkakaroon ka ng answered prayer kasi naapakan mo ang mga pamantayan ng Diyos, nasusundan mo ang kalooban ng Diyos, nagagawa mo ang mga bagay na kanyang mga kapahalagan. Tanda mo, lahat ng mga salita na ating naririnig, kapag sinunod natin, ito ay merong kaagibat ng pangako ni Yahweh Shaddai sa mga nagtitiwala. Diba? Kaya kung naghihirap tayo minsan, pinapalo ka ng Diyos. Amen. Amen. Bakit? Kasi absent ka na naman. Hindi ba? Pinapalo ka ng Panginoon kasi hindi ka na naman nananalangin. Nung isang pinapalo ka ng Panginoon kasi sinusuway mo na naman ang kanyang kalooban. Ang kagandahan, nagpapaalala siya. Amen. Hindi ba? Hindi yan parusa. Amen. Tanda mo, kapag nakaramdam ka ng pamamalo, tumigil ka na. Diba? Manahimik ka na. Bumalik ka na uli sa dating paglilingkod. Kapatid, huwag mo sayangin ang iyong buhay. Bumalik ka na sa iyong paglilingkod. Bumalik ka na sa iyong pakikinig. Huwag ka na magbiwaliw. Baka ka mabaliw.